Wala pa rin mga kapatid. Pero purihin po ang Panginoon dahil ano yun po talaga, totoo po yun. So yung mga nakaraang taon, mga kapatid sa buhay po namin, kung hindi nyo po alam, iba, piling nila marami ng pera. Pag tinignan nila kami, parang pag tinignan nila kami ay hindi kami nawawalan, mga kapatid. Pero talaga napakahirap po nung mga nakaraang taon sa buhay po namin. At this year po, talagang sobrang laki ng nangyari sa buhay po namin. Actually po, kaya po kami nung mga kalahatian pa na, alam ko po, nabalitaan nyo na talagang nagpaplano na kami, mga kapatid, na talagang siniksik sa buhay po namin na nagpaplano na po kami mag-abroad. Pero alam niyo po, nakakagalak sa Lord. Kasi talagang sobrang sakit, sobrang bigat po sa akin noon. Kung minsan po nakikita niyo ako talaga, umiiyak ako talaga sa Panginoon kasi sobrang bigat na nung nararamdaman ko, mga kapatid, sa prayer meeting natin, nung nag-meeting pa tayo talaga, bigat-bigat. Yung bang sa isip mo, dahil nakikita mo yung minsan may kulang, gusto mo talagang maghanap ng paraan para kumita, mga kapatid. Pero alam niyo po, talaga, sa puso ko, napakasakit, napakahirap. Lalo sinabi sa akin ni Pastor na kinausap niya po ako, mga kapatid, na ang time sabi niya talaga, magbibilayan ako pag umalis ka. At alam niyo po talagang, inano ko yun, mga kapatid, talagang inano ko yun. Kasi hindi lang po yun, pag nakikita ko yung mga anak ko na iiwanan ko yung pag-asikaso sa kanila kasi muna pag-asikaso. Sobrang sakit po, sobrang hirap po sa akin. Yung nakita nyo po ako siguro, pag nakita nyo ako, parang gusto ko naman hindi po, mga kapatid. Kung meron nga lang akong magagawa na dito, mga kapatid. Pero alam nyo po, after po noon, talaga umiyak ako sa Lord, na Lord, ayaw ko yung ganitong nararamdaman. Alisin mo po sa puso ko, nabibigatan lang po ako, hindi ko na po kaya. Ewan ko po kung alam niyo yun, pero hindi ko po sinasabi sa kanya. Talaga ako lang at ang Panginoon. Talagang sobrang hirap po sa akin bagay po ngayon. At alam niyo po, nakakagana sa Panginoon. Kasi talaga, October, November, December, hanggang ngayon, mga kapatid, naranasan namin yung sobrang pagpamahala ng Diyos. Amen. Praise God. Amen po. At alam niyo po, sinasabi sa akin ng Panginoon, kailangan ko pa bang umalis? Kailangan ko pa bang mag-ibang bansa? Kailangan ko pa bang lumalas dito? Kailangan ko ba umalis sa paglilingkod mo? Yung po yung sinabi sa akin ng Panginoon. Kasi po talaga, yung sa 3 months na huli, mga kapatid, talaga sobra-sobra yung blessing ng Panginoon. At na hindi naman namin masyado pinagpagulan yun. Wala kami halos ginawa, mga kapatid. Basta na lang may dumadating na, actually yung asawa ko po nakapagbenta siya ng 2 kuratura, mga kapatid. Yung pa lang, sobra-sobra na po. Yung ba talaga, sabi ko sobra-sobra na yung binibigay ng Panginoon. At yun nga po talagang parang nag-isampal sa akin na kailangan ko pa ba umalis? Hindi naman kita pinagkukulang. Ito yung hinahanap ko, parang ganun yung gusto sabihin sa akin ni Lord. Ito ba yun? Ito ba yung pupuno sa'yo? Parang ganun yung gusto sabihin sa akin ni Lord na bakit kailangan ba umalis? Eh dito pa lang, kaya kitang pagpalain. Dito pa lang, kaya ko na ibigay lahat ng mga pangangailangan mo. Talaga yung po yung naging sa akin na oo nga. Bakit kailangan pa namin umalis? Alam mo po, si Ron, nagagalit pa sa akin yan, mga kapatid. Kasi ang inaantay ko na lang po ay yung papel ko na lang na manggagaling sa school. Yun na lang po. Kumpleto na po kami, naipasa po namin, nakapagbayad na po kami ng processing. Lahat po, okay na. Isa na lang, yung leave ko na lang na ipapasa po yun sa akin. Tapos pag naipasa ko na po yun, ipaprocess na po yung papel po namin. At alam niyo po si Ron, sabi na sa akin, ang tagal-tagal na iinit na siya sa akin. Pati si Mami, tawa ka kami. Ayusin niyo na to. Pero alam niyo po talaga sabi ko, parang ang hirap. Parang hindi ko kaya. Hanggang ngayon, dumaan pa ng October, November, hanggang ngayon, mga kapatid, wala akong ginagawang action. At talaga nagagalit mo sa akin si Ron. Kasi sabi niya noong una pa lang sa akin na kung hindi po
talagang pag Diyos po ang kumilos, mga kapatid, at talagang pag yung pag-ibig nyo sa isa't isa nandun, Amen, mga amen. kapatid, hindi kayo kayang buwagin ng kaaway. Amen po. At salamat sa Panginoon dahil ang dami ko po natutunan doon po sa pagsubok na dumating na yun sa buhay po namin. Praise God. Ang daming tinuro sa akin ni Pastor, ang daming tinuro sa akin ng Panginoon doon sa pagsubok na yun, mga kapatid. At alam po yun po yung tinitreasure ko. Talagang sabi ko, hindi ko lilimutin yung pagsubok na dumaan sa amin. Amen. Kasi Praise nung God. una pa lang, mga kapatid, sinasabi na ni Pastor yon na talagang dadaan at dadaan lahat ng relasyon sa pagsubok. Hindi po ba? Lahat tayo dadaanin sa pagsubok kung talagang totoo yung pag-ibig natin sa isa't isa. Amen. Lahat tayo yung relasyon natin sa isa't isa, kahit sa leader mo yan, sa iyong mga kapatid, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, lahat yan dadaan sa pagsubok. Kapag hindi po buo yung pag-ibig nyo sa isa't isa, mga kapatid, ang bilis yung bumigay. Amen. Ang bilis mawala lahat ng ginawa niyo sa isa't isa, ang bilis lahat mawala nung ginawa ng Panginoon sa inyo, mga kapatid. At salamat sa Diyos dahil yung pagsubok na yun, mga kapatid, inimulat ako ng Panginoon sa napakalaking bagay. Kaya wag po tayong matakot, mga kapatid, kapag tayo ay dinadaan sa pagsubok. Sabi nga, lagi sinasabi sa Bible, magalak ka. Mas Amen. magalak ka kapag ikaw ay dumaranas ng pagsubok. Kasi gusto ng Panginoon na makakayag ang kaya niyang gawin sa buhay mo. At yun po yung nangyari sa buhay ko. Ang daming pagsubok nung mga first quarter ng taon na to, mga kapatid, sobrang dami. Actually, napabayaan ko ang kabataan na yung pa dinadala ko pa rin yun, mga kapatid. Talagang nagiging bigatin yun sa akin, mga kapatid, na hindi ko alam kung paano ulit magsisimula. Hindi ko alam kung paano ulit sila aayusin. Talaga, ang daming relasyon na nawasak, mga kapatid, yung sa first quarter ng taon na to. Pero, yung pinaka-the best na relasyon mo, mga kapatid, sa lahat sa lingkod ng Panginoon, ang relasyon mo higit sa Diyos, mga kapatid, Amen, amen. yun yung dapat na hindi masira. Amen. Yun yung dapat na hindi mawala, mga kapatid, na kahit anumang pagsubok ang dumating, ano ang problema ang dumating, mas maliit dapat yung pag-ibig po natin sa isa't isa. Amen. Alam niyo po, ang daming na totoo yung mga pag nakarinig ka ng salita na against sa'yo, na hindi naman ikaw yun. Ang laki na lang mamimeditate mo. Imagine, dumaan po yun ng isang buwan, mga kapatid. At talagang hindi ko na kaya, parang nasabog na ako, hindi ko na kaya tiisin. Hindi ko masabi kay Ron yung nararamdaman ko, nakakapagkwento na ako konti sa kanya, pero hindi lahat. Wala akong pinagsasabihan talaga ng totoong nararamdaman ko. Gusto ko parang sasabog na ako, mga kapatid, pero alam niyo po, sabi ng Panginoon sa akin, mag-chat ka. Yun Amen. lang, mga kapatid. Talagang nag-chat ako, mga kapatid. Gusto ko po kayong makausap. Talaga, kapag hindi tayo gumawa ng paraan, ng first move, mga kapatid, para may ayos ang lahat sa buhay natin, napakahirap. Sabi ko nga, parang tinorture ko yung sarili ko. Amen. Na hindi naman totoo, wala namang katotohanan lahat ng bagay. Pero dahil kinimkim mo sa puso mo yun, naging burden sa'yo at napakabigat pinahirapan mo yung sarili mo, di po ba? So kaya alam mo po, yun yung natutunan ko talaga dun sa pagsubok na nangyari sa amin. Kapag meron kang alam na sama ng loob sa kapatid mo, mga kapatid, talaga, mas mainam na sabihin mo sa kanya ng harapan. Mas Yes. mainam na kausapin mo siya, linawin mo kung ano yung narinig mo na patungkol sa kanya. Mas maigi yun, mga kapatid, kaysa yung dala-dala mo, yung bigat, yung nararamdaman mo. Tapos, yung akala mo na gano'n na iniisip sa'yo, wala na sa kanila. Mga kapatid, ikaw pala, nag-overthink ka na sobrang iniisip mo na hindi naman pala totoo. At yun po talaga, ang laki ng ginawa ng Panginoon. After yung pagsubok na yun, mga kapatid, napakalaking blessing. na ginawa Amen. sa atin. Glory to God. Totoo po yun, napakaluwag ng 2023 Praise sa God. buhay po namin. Lalo Praise na God. financially, mga kapatid. At alam niyo po, dito ko talaga naranasan talaga yung grabing restoration ng Panginoon. Amen. 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 Nung mga first quarter, alam ko po, aminin ko talagang nanlamig ako, mga kapatid. Talagang, alam ko, nararanasan ninyo ng lahat. Although tumatayo ako dito, pero alam ko na parang may kulang sa puso ko. Dahil nakaranas din ako ng panlalamig, pero this 2023
Praise Amen God. po. Talagang, sabi ko nga talaga siguro ngayon, actually dati-dati, yung mga nakaraang taon pa, talagang pag financial na usapan, mga kapatid, talagang yan yung unang-una namin pinag-aawayan ni Ron. Amen po. Pero alam nyo, ngayon, parang wala na. Hindi na. Wala na yung financial. Mga kapatid, wala na yung usaping pera sa buhay po namin mag-asawa. At alam ko talagang inahasa tayo ng Panginoon na huwag natin makalit kung ano yung meron tayo. Mga kapatid, huwag natin tingnan kung ano yung meron sa iba na wala tayo at yung hanapin natin. Mas mahalin natin kung ano yung masigit na binibigay sa atin ng Panginoon. Mas tingnan natin, mga kapatid, kung ano yung mga pagpapala na galing sa Panginoon. Mas bigyan natin yun ng halaga sa buhay po natin. At yun nga po talaga ang sobra, sabi ko na sobra yung ginawa ng Panginoon sa buhay po namin natatapos ang 2023. Sa buhay po namin na punong-puno kami ng kagalakan na mag-asawa, mga kapatid. At alam niyo po, isa pa, mga kapatid, yung talaga pag may pag nakukonvict ka, yung turo ni Pastor na nakaraan, napakagrabe nun, mga kapatid. Yung talaga pag nakukonvict ka na tumulong, kahit sino pa yan, mga kapatid, gawin mo. Amen? Kahit ano pa yan, mga kapatid, kung kinukonvict ka ng Panginoon at kinakausap ka ng Panginoon na magbigay ka, tumulong ka sa kaya mong gawin, hindi ka naman hihinga ng Panginoon na masigit sa kaya mong gawin, mga kapatid. Amen. Ang hinihingi lang sa iyo ng Panginoon yung kakayahan mo lang. At kapag meron ka, kapatid, talaga na may nagnanais ay nangailangan ng tulong mo, huwag kang magdalawang isip na tumulong. Alam po, meron akong pastor na napakinggan nung napunta po kami ng Manila. Alam niyo po ang word niya. Sabi niya doon, hindi siya naghahabol sa pera. Amen. Hindi Praise siya ang God. hinahabol ng pera. Ang ano doon? Sabi pa din, yung narinig ko yun sa kanya, ano kayang sekreto? Amen po. Ano kayang sekreto para hindi natin habulin yung pera at yung pera ang humabol sa atin? Alam niyo po, grabe. Grabe yung sekreto nila. Kapag may tumawag sa kanila na lingkod ng Panginoon na nangangailangan, hindi sila nagdadalawang isip. Amen. Kapag meron alam sila na pastor na dadating, mga kapatid, alam niyo po, talagang andun sila para tumulong. Amen? Ano higit sa mga kapatid natin? Amen? Sa mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, kapag yan yung tinulungan mo, kapag dyan ka nag-invest, mga kapatid, kapag yan yung talagang binigyan mo ng pansin, amen, pag nangailangan yung pastor mo, pag nangailangan yung mga kapatid mo, Kristiyano, kapag hindi ka nagdalawang isip na tumulong at bukal yung sa loob mo, grabe, kakabulit ka talaga ng pera. Amen? Walang pagsigdan yung pera. Alam niyo po, nakita ko yung mga buhay nito, mga pastor na to, talagang grabe. Mga kapatid, nagkukwento sila ng buhay nila noon, pero ngayon sobra silang pinagpala ng Panginoon. Amen. Glory to God. Pero hindi po tayo nabubuhay financially. Amen. Mga kapatid. Yes. Mas nabubuhay tayo masigit dapat sa paglilingkod. Hallelujah. Yung mga financial na blessing, mga kapatid, yung mga pagpapala na natatanggap po natin sa Panginoon, ano na lang yan? Bonus na lang yan. Dagdag na lang yan ng Panginoon. Masigit po natin hanapin, mga kapatid, yung masigit na maglingkod tayo sa Diyos natin buhay. Amen? Ano man yung mangyari, may problema man, maglingkod ka pa rin. Amen? Hallelujah. May pagsubok man, maglingkod ka pa rin, mga kapatid. Ano man yung sitwasyon mo na kinalalagyan, napakahirap man yung sitwasyon na kinalalagyan, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. In due time, sabi ng Panginoon, in the right time, lahat may pag-aani. Hindi nawawala ng saysay, mga kapatid, yung ginagawa mo sa Panginoon. Lagi po yung nire-remind sa atin ng Diyos. At alam niyo po, dadating ang panahon na mag-harvest ka na lang. Hallelujah. Dadating ang panahon na ang gagawin mo na lang puro pag-aani. Amen. Tapos na sa'yo yung pagtatanim. Nakapagtanim ka na at hindi yung nalimot ng Panginoon. Ang aantayin mo na lang yung mag-aani ka. Hallelujah. Mga kapatid. At Amen, yun amen. po, yung pag-aani na yon walang lugi. Amen? Yung pag-aani na nagmumula sa Panginoon,
grabing pagpapala ang naghihintay sa atin.